Susunod sa sambayan ng Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Tatalakayin ni Bukal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama ang Bukal ng Lalawigan, Adeline Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, at sabay na mapakikinggan sa radyo natin Buwak 105.7 FM tuwing araw ng Sabado, alas 5 ng hapon. Lynn Angeles on board! Yan, isang magandang araw po sa inyong lahat, sa mga tagapakinig ng Lynn Angeles on board. Ngayong araw po ay ako po si Kat Llamas, ang inyong makakasama sa araw na ito, sa kadahilan ng ang ating bukal ay nasa fieldwork ngayong araw. So hindi na po siya medyo aabot ngayong kanyang program. So napakiusapan po ako na pansamantalang samahan kayo dito sa kanyang programang Lynn Angeles on board. Muli po, magandang araw sa mga tagapakinig natin dito sa radyo natin Buwak, sa Marinduque News Network. Sa lahat po ng naaabot ng radyo natin Buwak sa bayan ng Mugpog, sa bayan ng Buwak, sa parte din po ng bayan ng Gasan, at meron din ata itong naaabot sa bayan ng Buenavista. At gayon din po sa mga nakikinig at taga-subaybay natin dito sa Marinduque News Network sa loob at labas ng ating probinsya. Gayon din po sa loob at labas ng ating bansa. Ayan, mga kababayan natin na nasa ibang bansa, dahil sa live ng Facebook ay nakakasama natin sa mga ganitong programa. Muli po, ako po si Kat Llamas, ang inyong makakasama ngayong araw na ito. Kung nung mga nakaraang programa po, parang pang-ilan na natin itong programa kasama si Bukal Angeles. Itong araw pong ito, magiging medyo light na usapan lang. Magiging more on pagbati sapagkat ang atin pong Bukal, dahil ng mga nakaraang programa niya, meron siyang mga guest. Gusto niya rin po talagang magpasalamat sa inyo sa patuloy na pagsubaybay at sa patuloy na pakikinig dito sa kanyang programa. Kaya kahit wala po ang ating bukal, ay patuloy po ang ating programa ngayong araw na ito. Sige po, para na rin maalala natin, ano nga ba yung mga nakaraang programa ni Bukal? Mag-recap po muna tayo sa mga naging programa ni Bukal at sino ba yung mga naging guest niya. Parang dito po sa Marinduque News ay nakaka 5 or 6 na programa na ang ating Bukal. So, yung una po, nakasama natin si Sir A.B. Cuevas from Marinduque State College at napag-usapan dito ang tungkol sa mga karapatang bumoto. Dahil ini-encourage natin ang ating mga kabataan at ang mga first-time voters na bumoto sapagkat nung panahon na yun po ay magdi-deadline ang voters registration. At ngayon po, tapos na rin naman ang voters registration. So sana, lalo na ang ating mga kabataan, sana ay nakapagparehistro ang ating mga kabataan. Sunod po ng programa ni Bukal nitong October 9, nakasama naman po natin si Sir Jigger Landoy from Marinduque National High School. Ito po, nakasama natin na napag-usapan at napagkwentuhan natin ang mga ginagawa ng mga guro na yung mga undocumented heroism ng ating mga guro. Sila po pala, meron talagang mga gurong tumatawid ng ilog para madala ang module
sa mga estudyante natin na nasa medyo malayo-layong lugar, yung hindi naaabot yung mahihirapan po silang bumiyahe para kumuha ng module. So, ang ating mga guro ay nag-e-extend ng kanilang efforts. Minsan, more than pa sa kanilang trabaho, ay ginagawa na po nila para lang umabot sa ating mga estudyante. Yan po mga makabagong bayani natin ngayong panahon. At sumunod naman po dito, ito si Sir John Rex Limbo from ACP, Aerox Club Philippines ng Marinduque Chapter. Kung ang mga guro po, meron silang mga undocumented heroism, meron din po palang mga private organizations na patuloy na gumagawa din ng makakabuti para sa ating kapwa. Ito po mga hindi natin nalalaman, yung iba na i-post nila sa social media, pero marami pa rin silang mga kwento na hindi natin nalalaman. Kaya maganda po na napakinggan at na pagkwentuhan natin kung ano nga ba yung mga ginagawa pa nila para sa ating mga kababayan. Yung mga makakabuti para sa ating mga kababayan. At sumunod pong programa ni Bokal ay itong para sa mga business owners, mga nagnenegosyo, kung saan nakasama naman po natin si Ma'am Beatrice Maliksi. Siya po ang presidente ng market vendors, yung Fishers vendors dito sa bayan ng Buwak. Ayan, medyo nakalimutan po na Kat kung ano ang pangalan pinakang pangalan ng kanilang association. At nitong nakaraan naman po, itong October 30, ay nagkaroon po tayo ng medyo malalim-lalim na usapan, medyo reflection on life and death. Dahil nakapanayam naman po natin ang ating isang embalsamador, di ba? Si Mr. Michael Ledesma. Ayan. Medyo malalim po itong naging usapan nila dahil natanong din po natin kung kumusta ang isang trabaho ng ang nakakasama niya ay mga pumanaw na. O ano ba, kung may mga nakakatakot ba? Kasi kung sa atin po, parang normal lang para sa atin yung mga trabaho nila. Pero yun po pala ay kakaibang mga trabaho. Ayan. So, ito po yung mga naging programa ng ating Bukal noong mga nakaraang linggo dito sa Marinduque News Network at gayon din po sa radyo natin Buwak. Ayan. Pero hindi po ibig sabihin na wala si Bukal ay hindi na po natin mababate or babatiin itong mga nakikinig natin dito sa ating programa. Ayan. Ayan, batiin po natin ang ating mga tagapakinig dito sa Lynn Angeles on board. Ayan, shout out sa ating mga katuwang din sa serbisyo publiko. Ayan, ang ating isa sa mga staff or nakakasama ni Bukal Lynn Angeles, ng team ni Bukal Lynn Angeles. Si Kapitana Jing, hello Kapitana, magandang hapon po. Magandang hapon din po kay Lolo Oman Manggi. Ayun, 'di ba, hanggang Mindoro po ay umaabot ang programa ni Bukal Angeles. Magandang hapon din po and shout out kay Sir Jerry Alcaraz. Yan. At gayon din po ang mga nagbe-birthday ngayong araw na ito. Ngayong araw o ngayong buwan ng Nobyembre, batiin po natin sila from ito nung nakaraang November 4. Anong araw ba itong November 4? Noong Thursday. Ayan, ng Thursday po, birthday ni Kapitan Sonia Mahaba ng Barangay Ihatob. Happy birthday, Kap. Sige, patugtugan naman natin sila ng isang happy birthday song para hindi naman yan. Yan. Sige po, happy birthday sa lahat ng nagbi-birthday, nag-celebrate at magsi-celebrate pa ng birthday nila ngayong month ng November. So again po, happy birthday kay Kapitan Sonia Mahaba ng Barangay Ihatob. Happy birthday din kay Kapitan Benjamin Larga
sa Barangay Tugo. Sa November 9 po, ang birthday ni Kapitan. So, sa mga kabarangay po nila, ito, babatiin po natin ang mga kapitan. So, tandaan po ninyo, baka sa mga sunod na araw ay makasalubong po ninyo ng mga kabarangay nila, ang inyong kapitan, ay maigi na rin pong mabati ninyo. Yan, so happy birthday din po kay Kapitan Telma Mayangitan ng Barangay Buton, kay Kapitan Arturo Morales, Kap, ng Barangay Maligaya. Happy birthday po. At kay Kapitan Ruben Morong ng Barangay Poktoy. Happy birthday po sa ating mga kapitan dito sa bayan ng Buwak. Sa bayan naman po ng Mugpog, eto, happy birthday kay Kapitan Victor Lacerna, ayan, ng Barangay Ino. Kay Kapitan Hertrudes Lugmao ng Barangay Sumanga. Yan, medyo matagal-tagal pa po ito, pero babatiin na po natin para sa buwan ng Nobyembre. At kay Kapitan Willie Paredes sa November 22. Hello, Tito Willie. Kapitan, happy birthday po. Gayon din po sa mga kasama natin dito sa Gasan. Kay Kapitan Merlin Similia sa Barangay Libtangin. Happy birthday, Kapitan. At kay Kapitan Danilo Apostol, diba? November 30 pa po ito, pero babatiin na natin ng happy birthday. Yan. Happy birthday po sa inyong lahat. Happy birthday din kay Kim Angelica Mugol. Ayan, sa November 7. So, bukas ito Happy birthday. Happy birthday din kay Nap Morera sa November 10. At kay Ma'am Danilyn Rihano ng Barangay Hinadharan. Ayan. Happy birthday po. Medyo advance, pero happy birthday pa rin. Yan. Batiin ko na rin po ang aking mga magulang. Naku, baka ito po nakikinig ngayon. So, samantalahin ko na hindi si Bukal ang nandito ngayon. So, happy anniversary po sa aking mga magulang noong November 3. So, 35 years na po sila. At ako po, personally, lagi kong sinasabi na kapag anniversary ng aking mga magulang, hindi lang po ito anniversary nila bilang mag-asawa, pero anniversary din po namin bilang isang pamilya. So, shout out din po sa aking mga kapatid, sa aking mga kuya na nasa Manila, nasa Mandaluyong. So, hello, Kuya Jay, Kuya Jerwin. Tumatanggap pa rin ako ng medyo padala kung kailangan. At gayon din po sa laging binabanggit ni Bukal or hindi niya nakakalimutan tuwing kanyang programa. Shout out po kay Angel, ang munting anghel ng ating Bukalin Angeles. At ihabol ko na rin po dahil birthday din ng aking tatay sa November 8. Yan, sa Tuesday. Happy birthday, tatay. Hindi po tayo magkakasama ngayon, pero babawi ako next time. Yan, happy birthday po ulit sa lahat ng ating mga nagbe-birthday. At ngayon po, sa pagpapatuloy ng programa, hayaan po muna ninyong magbigay kami ng kaunting paalala. Sa pagbabalik po, ang Lean Angeles on board. Bakit ang bilis magawa ng bakuna? Bukas na dialogo. Mayroong tuloy-tuloy na pag-uusap sa pagitan ng mga regulatory bodies at maagang nakakapagbigay ng abiso ang mga developers ukol sa kaligtasan at bisa ng bakuna. Focus. Pinagsama-sama ng gobyerno, akademya at mga developer ang kanilang kakayahan upang bigyang pansin ang layuning ito. Pera o resources. Nagkaroon ng incentive ang mga developers dahil may siguradong bibili ng produkto nila kung ito ay nasiguradong iligtas at epektibo. Bakit kinakailangang bumili ng Pilipinas ng iba't ibang brand ng bakuna? Sa kasalukuyan, wala pang kakayahan ang Pilipinas na gumawa ng sarili nitong bakuna. Para masigurong may sapat na supply ng bakuna para sa lahat, nakasalalay ang bansa sa pagbili ng mga bakuna, pagsali sa mga phase
3 clinical trials at pagsali sa mga multilateral na negosasyon gaya ng COVAX facility. Ano ang pinagkaiba ng EUA sa full market authorization? Ang pagbibigay ng Emergency Use Authorization ay isang risk-based na proseso sa pagsusuri ng mga bakuna o gamot na kasalukuyang pinag-aaralan bilang tugon sa mga public health emergency. Layunin nitong mapabilis ang pagkakaroon ng access sa mga bakuna o gamot sa panahon ng pangangailangan. Tinitignan ng prosesong ito ang kalidad, kaligtasan at bisa ng mga sinusuring bakuna o gamot. Samantalang, ang full market authorization ay binibigyang pahintulot sa mga fully developed therapeutics or vaccines. Ang ibig sabihin nito na ang mga produkto ay ganap ng kumpleto ang Phase 4 clinical trials at nakapasa sa initial registration requirement na 3 taon na monitored release bago mapagkalooban ng market authorization para sa general use. Ano ang mga isasaalang-alang sa brand ng mga bakuna na ibibigay sa mga priority groups? Isinasaalang-alang ang mga sumusunod sa pagpili ng bakuna. Track record ng manufacturer o developer, kapasidad ng ating infrastructure ukol sa pag-imbak nito, kung ito ba ay ligtas ayon sa Phase 1 at 2 clinical trials, posibleng bisa ng bakuna ayon sa Phase 2 clinical trial, posibleng bisa at kaligtasan base sa naisapublikong interim na resulta ng Phase 3 clinical trial o kung ito ay mayroon ng EUA, at proseso ng pagbibigay ng bakuna. Together, we can beat COVID-19. Together, kaya natin to be the solusyon sa COVID-19. Lahat ba ng brand ng bakuna ay ligtas gamitin? Lahat ng bibilhing bakuna ng gobyerno ay dumaan sa masusing regulatory process. Lahat ng bakunang aprobado ng Philippine FDA ay ligtas at epektibo, anumang brand ito. Pwede bang magbago ng brand per dose ng vaccine? Sa ngayon, sa iisang brand ng bakuna manggagaling ang bawat dose na ibibigay sa iyo dahil sa magkakaiba ang efficacy at immunogenicity ng bawat brand ng bakuna. Ano ang immunogenicity? Ang immunogenicity ay tumutukoy sa kakayahan ng anumang uri ng antigen o bakuna na magbunsod ng immune response ng katawan. Kaugnay nito ang natural na biological na mekanismo ng ating katawan laban sa mga impeksyon. Paano pinipili ang mga lokal na pamahalaan na unang makakasali sa vaccine deployment program ng pamahalaan? Ang pagpili ng mga uunahing lugar ay nakabase sa burden of disease, kung saan sinusukat kung ilan ang kasalukuyang aktibong kaso at kung ilan ang porsyento ng populasyon ang may naturang sakit o ang attack rate. Ang bilang ng aktibong kaso ay natutukoy sa pagbawas ng mga gumaling at namatay sa kabuuang bilang na nagkasakit. Samantalang nagko-compute ang attack rate sa pamamagitan ng pagkuha ng porsyento ng kabuuang bilang ng populasyon na nagkasakit sa loob ng nakalipas na 4 linggo gamit ang multiplier na 100,000 populasyon. Together, we can beat COVID-19. Together, kaya natin to be the solusyon sa COVID-19. Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Tatalakayin ni Bukal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama ang Bukal ng Lalawigan, Adeline Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, at sabay na mapakikinggan sa radyo nating buwak 105.7 FM tuwing araw ng Sabado, alas 5 ng hapon. Lynn Angeles on board! Muli po, magandang araw po sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng
Lynn Angeles on board dito sa Marinduque News Network at gayon din sa radyo natin, Buwak. Ayan, medyo na-delay ng kaunti kasi medyo nalilito pa po tayo dito sa mga technicals ng ating programa. So muli po, kanina nirika po natin ang mga naging programa ni Bukal Angeles nitong nakaraang mga nakaraang linggo. In behalf of Bukal Angeles po, gustong-gusto niya po kasi itong topic na ito ngayong araw. Gusto niya lang pong magpasalamat sa inyo sa patuloy na pagsubaybay at patuloy na pakikinig. Medyo hinintay lang po natin na matapos itong undas ang ating pag-alala sa mga namayapa nating mahal sa buhay bago natin pag-usapan itong isa sa laging inaabangan nating topic kapag Burr months na, itong Pasko. Kaya ngayong araw po, hayaan po ninyo ako in behalf of Bukal Angeles na magpasalamat sa mga taong patuloy na sumubaybay at patuloy na sinamahan ang ating bukal nitong mga nakaraang programa. At gusto niya pong batiin at pasalamatan lahat dahil 49 days na lang po before Christmas. So, kahit na po may nararanasan tayong pandemic, itong panahon ngayon, ay wag po nating kalimutan ang diwa talaga ng Pasko. Mas-celebrate naman po natin ang Pasko sa kanya-kanya nating paraan. Simple man po o engranding celebration for this Christmas. Meron tayong magagawang paraan para maalala at maalala at maipagdiwang ang Pasko. So, wag po nating kalimutan din, lalo na yung mga taong higit na nangangailangan. Noong mga nakaraang programa po ng ating bukal, na discuss or may mga nakapanayam tayo nga na mga kababayan natin na patuloy na tumutulong din sa mga kapwa natin na nangangailangan talaga ng tulong. So, ito pong panahon ng Pasko, ito na rin siguro yung perfect time para matulungan natin itong atin pang mga kababayang nangangailangan. Lalo na po ang atin ding mga kababayan na higit ang kanilang ginagawa ngayong panahon ng pandemya. So kayo po, tanungin ko atong ating mga tagapakinig, kung meron po kayong, kasi lagi po tayo, di ba, tuwing Pasko, parang lagi nating iniisip, ano ba ang pwede kong bilhin para sa sarili ko? Ano ba ang pwedeng, or ibigay ko sa mga kamag-anak kong regalo? So, ngayon po, tanungin ko nga po kayo, kung meron kayong bibigyan ng regalo ngayong Pasko, sino at bakit? Ayan, pwede niyo pong i-comment sa ating, sa ating live. Kung meron kayong mabibigyan ng regalo or gustong bigyan ng regalo, sino at bakit? Ayan, baka tingnan po natin kung ano ang mga kwento nitong mga gusto nating bigyan din ng regalo ngayong Pasko. Yan. Shout out po sa ating magandang hapon din po kay Sir Frankly Baita. Yan, na nakikinig po sa ating programa ngayon. At ganun din kay Ma'am Lisel Miscual. Hello, Ate Lisel. Magandang araw sa iyo. At sabi ko nga po kanina, in behalf of Bukal Angeles, gusto po nating pasalamatan lahat ng sumubaybay at patuloy na nakinig sa kanyang programa. So, maraming salamat and Merry Christmas po kay Ma'am Riza Pantilanan Poblete, kay Sir Jeric Hornadal, kay Ma'am Enara Marian Mogol, kay Sir Blair Di Maano. Hi, Blair. Ayan, maraming salamat and Merry Christmas na po. Ayan, maaga-aga ang ating Pasko. At kay Ma'am Fortune Labnao Hilvano, kay Ma'am Tess Generoso. Ayan, yung mga nakinig po at nag-comment, baka yung iba po dito ay hindi na nabati ni Bukal noong during live niya. So, ngayon po, pasalamatan po natin sila at batiin na rin ng Merry Christmas. Ayan. Gayon din po kay Ma'am Maribel Mazon, kay Ma'am Sir Mark Lloyd, ayan, kay Ma'am Eva Gabilan, kay Sir Delphine Lonosa, Merry Christmas po sa inyo. Maaga-aga ang ating Papasko. Namamasko na rin po. Kay Sir Nolasco Marquez, maraming salamat po sa pagsama ninyo kay Bukal Lynn Angeles. Kay Sir Julius Reveliosa, kay
Sir Mervin Alejandro, yan, katuwang din po natin sa team ni Bukal Angeles, kay Ma'am Judith Marticio, kay Sir John Mark Similia, kay Sir Jerry Alcaraz, ito, laging nakikinig din po, kay Ma'am Jennifer Lustre, kay Sir Daniel Robles Rejano. Merry Christmas po sa inyo at salamat po ulit sa patuloy na pagsubaybay at pagsama kay Bukal Lynn Angeles. And shout out po kay Sir Ronald Magdurulang. Yan, Tito Ronald, hello. Magandang araw sa iyo and Merry Christmas. Mamamasko na po ako sa inyo. Shout out po kay again po, kung meron po kayong gustong mabigyan ng regalo ngayong Pasko, habang pinapasalamatan po natin ang ating mga nag-comment, na kinig sa programa ni Bukal Angeles, baka meron po kayong mga gustong bigyan ng regalo. Yan, kung makikinig kami or pwede nyo pong i-share sa amin kung meron kayong gustong bigyan ng regalo ngayong Pasko, sino at bakit. Yan, habang pinapasalamatan po natin at patuloy nating pasalamatan si Ma'am Bevs Makalood, si Ma'am Catherine Osilia Mayo. Yan, maraming salamat po. And Merry Christmas kay Sir Nel Montaron, kay Ma'am Rita Peñarroyo, kay Sir Ruel Landoy. Ito po ay nung mga panahon ng kay Sir Jigger Landoy. Shout out din po. Gayon din sa kanyang pamilya. Kay Ma'am Sabina Villaruel, kay Ma'am Rene Hamilia. Sir Rene, sorry. Di ba, dire-diretso po tayo, kaya medyo nalilito pa. Kay Bukal Mark Senyo. Ako po nahawa po ako kay Bukal, kahit na si Bukal Mark Senyo ay hindi na Bukal, ay Bukal pa rin po ang natatawag naming lahat sa opisina. Kay Sir Tor Matimtim Jr., kay Sir Jerome Lope, kay Ma'am Maida Lagran. Yan. Hi Ma'am, maraming salamat po ulit sa pakikinig at sa patuloy na pagsubaybay sa programa ni Bukal Lynn Angeles. Kay Sir Daryl James Mahaba, thank you po sa inyong lahat. Kay Ma'am Mary Vic Mirambil Magkulang, magandang araw po sa inyong lahat and maraming salamat po sa pagsubaybay sa programa ni Bukal Lynn Angeles. Kay Ma'am Emerita Landoy Labatete, kay Ma'am Joyce Ann Marie, kay Sir Jason Tabu-Tabu, po ba ako sa kay Sir Edward Malimata, kay Sir Ryan Malimata. Magandang araw po sa inyong lahat at Merry Christmas po. Yan. So, magandang pakinggan din natin itong mga konting technical problems dahil tayo din po ang nag-ooperate ng ating audio. Ayan, shout out po sa mga kasama natin dito sa Marinduque News. Kay Direct Mark, hello. At may nag-message po sa akin si Santi, nakikinig daw siya from Laon, Mogpog. So, magandang araw. At again po, muli po, magpapasalamat po tayo sa bilang-bili ng ating Bukal na pasalamatan ang mga tagapakinig natin dito sa Marinduque News Network. Yan, muli po, maraming salamat po kay Ma'am Hannah Lizette, kay Ma'am Lani Jimena, kay Ma'am Myra Lucy, kay Sir J. Nerva Montenegro, kay Ma'am Wena Lining, kay Ma'am Claire, ayan, Ma'am Claire Biag, kay Ma'am Christy Latorena, kay Ma'am Rowena Landoy,
kay Ma'am Myla Rio Florido. Magandang araw at maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay at pakikinig sa programa ni Bokal Lynn Angeles. Maraming salamat din po in behalf of Bokal Angeles sa team na sumusuporta sa mga staff ni Bokal Angeles sa loob ng opisina at gayon din po ang mga laging nag-fieldwork, ang kanyang mga community staff. Merry Christmas! Yan. At patuloy po nating pasalamatan. Medyo marami ang talagang sumusuporta at sumusubaybay kay Bokal Lynn Angeles dito sa kanyang programa. Patuloy po nating silang pasalamatan. Sina Ma'am Mary Felingon, Merry Christmas na rin po. Kay Ma'am Glory Lynn Fadulio, kay Ma'am Mariel Rodriguez. Medyo mahaba-haba po talaga ang ating listahan. So, ganun po natin makikita na marami din talaga ang sumuporta at patuloy na nakikinig. Muli po, pagpasensyahan nyo na po muna dahil sa ngayon po hindi natin nakasama ang ating bokal dahil nasa fieldwork po sila ngayon. So, ang buhay po ng ating mga naglilingkod sa ating bayan ay 24/7. Talagang wala pong Sabado at Linggo. Dahil ngayon po ay ito yung panahon na nangangailangan talaga ang ating mga kababayan. Dahil na rin sa pandemic na nararanasan natin ngayon. May tumatawag po sa akin ngayon. So, batiin ko na rin po. Hello po, Konsihal Mark Hinang. Si Konsihal Mark Hinang po ay aking kaibigan ng matagal na rin. Kaya, medyo feeling ko nakita mo ako sa TV o sa live, kaya tumatawag. Ayan. Pasensya na, Mark, hindi ko masasagot. Pero magandang araw. At sa akin pong mga kaibigan din dito sa Bayan ng Buwak at sa iba ding bayan. Ayan. At patuloy po nating pasalamatan ulit ang mga taga-suporta ng programang ito at mga nakasama natin din noong mga nakaraang programa. Si Ma'am Elsie Ferrer, si Sir Jetro Laines, si Ma'am Laida Mascareñas. Ayan, maraming salamat po and Merry Christmas na rin po. Kay Ma'am Rose Mendoza, kay Sir Rene Hamilla. Parang iniisa-isa po natin itong noong mga nakaraang araw, inisa-isa po natin ang mga nag-comment, mga hindi natin nabati, mga hindi nabati ni Bokal noong nakaraang programa. Kaya talagang mahaba-haba po ang listahan. At sabi ko nga po kanina, marami pala talaga ang nakinig at sumuporta. So in behalf po ulit ni Bokal Angeles ay maraming salamat po sa inyong lahat. Again po, maraming salamat kay Ma'am Pilar Maigting, kay Sir Noli Maling, kay Sir Rick Raza, yan, kay Ma'am Tata Del Mundo. Yan. Kung meron po tayong paulit-ulit na babati, ibig sabihin po ay sila ay paulit-ulit na nakikinig sa programa ni Bokal. Kaya maraming salamat po ulit. And Merry Christmas kay
Ma'am Gina Mantaring, kay Ma'am Belen de la Cruz, kay Ma'am Cherry Mercene, at sa lahat po ng taga-LMD Peso, sa opisina ng LMD Peso. Ito po sigurado akong lagi itong mga nakikinig sila sa programa ni Bukal. Kay Ma'am Loida Agagad, kay Ma'am Sheila Camyas, kay Ma'am Hilda Lanot, and kay Sir Erwin Cortez, kay Sir Antonio Mangkukang, kay Sir Neil Patrick Mascareñas. Ayan, mga nakasama din po natin sa team ni Bukal Angeles. Yan. Kay Bukal Jojo Leva, magandang araw po sa inyo at Merry Christmas. Yan. Merry Christmas din po sa mga nagko-comment pa rin at nakikinig sa ating live sa page po ni Bukal Lynn Angeles at gayon din sa live ng Marinduque News Network. Yan. Merry Christmas po kay Ma'am Eleanor Lakdao. Merry Christmas po. Gayon din po kay Ma'am Jaline Lamanilaw. Merry Christmas. Kay Ma'am Agnes Babarano. Hello, Ate Agnes. Merry Christmas na rin. Pwede nang mamasko sa iyo habang maaga-aga pa. Kay Ma'am Merla Hernandez. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kay Sir Dan Aljan Ornedo. Kay kay Sir Roland Rio. Kay Sir Frankly Baita. Yan. Hello po. Mga nakasama lang natin kahapon. Ayan. Kay Sir Henner Monsanto. Maraming salamat din po kay Ma'am Wilma Makayaon. Maraming salamat po. Kay Ma'am Shell Caspillo. Kay Ma'am Leonida Lakdao. Ayan, Ma'am. Merry Christmas po. Kay Ma'am Ayelina Gutierrez, kay Ma'am Jocelyn Yap, kay Sir or Ma'am Reyes Zel. Yan. Merry Christmas din po and Happy Christmas. Papapatiin ko tuloy kayo ng happy birthday. Thank you po. Maraming salamat pala. Kay Ma'am Jezebel Lazo, kay Ma'am Azucena Machon Semilia. Ayan po. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay at pakikinig sa programa ni Bukal Lynn Angeles. Muli po, itatanong ko po ulit sa inyo, kung meron po kayong mga regalo na ibibigay o bibigyan ng regalo, kanino po ninyo ito gustong ibigay at bakit? Or, kung meron po kayong gustong matanggap na regalo, ano po ang gusto ninyong matanggap na regalo? Ayan, i-comment nyo lang po dito sa ating live at tingnan natin kung meron ba tayong mga kakaibang regalo na gustong matanggap ng ating mga kababayan ngayong Pasko. Ako po kung personally, tatanungin ninyo ako kung anong gustong regalo ang matanggap ko ngayong Pasko. Siguro po, wala pa. Ako yung nagtatanong, pero ako po personally, wala pa akong naka-reading, or wala pa akong naiisip na regalo ngayong Pasko. Si Bukal Angeles po ay madalas ko talaga siyang nakakasama. Dahil na rin po kasama ako sa team ni Bukal Angeles. Kapag po kami ay nagbibiyahe, papuntang opisina or papunta sa ibang lugar, noong mga nakaraang buwan po, ang lagi po namin pinapatugtog ay cha-cha. Pero nitong mga nakaraang araw na, sabi namin parang nagpatugtog kami ng Pasko, tapos napag-usapan namin, parang oo nga, no? Hindi natin, parang ngayon na lang natin ulit naramdaman na, Pasko na pala. Kaya siguro po, ako personally, hindi pa ako ready kung ano ang gusto ko ding matanggap na regalo ngayong Pasko. Pero kayo po, kung meron kayong mga gustong matanggap or regalong gusto ninyong ibigay para sa ibang tao, kanino, at anong regalo, at bakit? Ayan. So, habang iniisip po natin, ay pakinggan po muna natin din itong mga pampaskong
tugtugin natin ngayong araw na to. Ayan. Medyo naputol ang ating pamaskong tugtog. So, kanina po habang pinapatugtog natin itong pamaskong tugtog natin, iniisip ko po talaga, ano nga ba ang regalo na gusto kong matanggap? Or ng ibang tao, ano po kaya ang mga regalo na gusto ninyong matanggap ngayong Pasko? Ako po iniisip ko ngayon, ano kaya ang regalong gusto kong matanggap mula kay Bukal Angeles? Dahil lalo na ngayong panahon po na parang sinasabak na sa mga ganito. On the spot, sabi ko nga lagi po sa radyo natin Santa Cruz kapag pinapapakiusapan po tayo ni Bukal na samahan muna ang mga tagapakinig. Lagi kong sinasabi na buti na lang po pinanganak tayong Girl Scout. Dahil po minsan kahit on the way na rin si Bukal, medyo napapahaba po yung biyahe or mas may mga importanteng kailangan daanan. So bigla na lang po siyang magme-message na, Neng, pakisamahan muna ang ating mga tagapakinig ng programa. Kaya sabi ko po kanina, iniisip ko kanina, siguro ang kailangan kong isipin ay ano ang regalong gusto kong matanggap mula kay Bukal. At malamang po nakikinig si Bukal. So Bukal, paghandaan mo na kung anong regalong gusto ko dahil sa ngayong panahon parang parang ako na naman ang nandito. Hindi po. Kidding aside, marahil po hindi man natin nararamdaman pa ang Pasko o dahil nga sa nararanasan nating pandemya at gayon din po, meron din tayong mga kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay. Marahil hindi pa po natin nararamdaman kung ano ba talaga itong Pasko ngayon. Ito na po yung pangalawang taon natin na magsi-celebrate ng Kapaskuhan na nasa panahon tayo ng pandemya, meron tayong pinagdadaanan. So, siguro po, hindi na rin siguro bago sa atin kung paano natin ito isi-celebrate. Pero sabi ko nga po, hindi man natin ma-celebrate ito ng gaya sa mga nakaraang taon noong panahon na wala pang pandemya. Pero sana maalala po natin ang diwa ng Pasko. Bare months pa lang po, November pa lang, may 49 days pa tayo before Christmas, before ang Pasko. Pero sana lagi nating yung mabuhayan din tayo ng loob,
mabuhayan ng ating mga diwa, ang ating mga damdamin kapag naaalala natin na Pasko na naman, di ba po? Ang tayong mga Pilipino po, kahit anong hirap ng pinagdadaanan natin, basta mapag-usapan ng Pasko, parang nabubuhayan po tayo ng loob. Aside sa maiisip natin na, matatapos na naman ang taon. Ang bilis-bilis po ng isang taon. Ang Pasko parang laging reminder sa atin na panibagong taon na naman, matatapos na. Well, totoo naman po. Ito naman po talaga ay papatapos na ang taon natin. Pero may ilang buwan pa po tayo, may ilang araw pa po tayo. Again, may 49 days pa po tayo para ma-experience pa natin or magawa pa natin yung mga gusto nating gawin ngayong taon. Sana po hindi nagiging hindrance or sagabal itong pandemic para ma-celebrate natin ang Kapaskuhan. Again po sa sarili-sarili nating paraan. At alalahanin pa rin po natin ang pag-iingat dahil meron pa rin po tayong kinakaharap na pandemya. Nandito pa rin po ang COVID-19 sa ating lalawigan, sa ating bansa at ngayon sa buong mundo po. Nararanasan pa rin po natin ang COVID, ang pandemic. So, sana po ay ma-celebrate natin ang Pasko sa kanya-kanya nating paraan. Maliit man, grande man, simple mang selebrasyon o simple mang pag-alala sa Kapaskuhan ay ma-celebrate pa rin natin po ng masaya at ma-celebrate natin kasama ang ating pamilya. Siguro po ngayon, ito yung aking pinakang naalala. Kung meron po akong gustong matanggap ngayong Pasko, ay siguro makasama ko din yung pamilya ko ngayong Pasko. Dahil po ang aking mga magulang at ang aking mga kapatid ay nasa Manila at ako lang ang nandito. Siguro yun po yung isa sa gusto kong matanggap na regalo ngayong Pasko. Ang makauwi din ng aking pamilya o ako ay makapunta sa kanila ngayong Pasko. Iba pa rin po ang selebrasyon ng Pasko kapag kasama ang ating pamilya. Ayan, Pasko at pamilya, ito po yung pinakang importante at pinakamagandang way para i-celebrate ang Kapaskuhan. Muli po, maraming salamat sa mga patuloy na sumubaybay, patuloy na nakikinig sa programa ni Bukal Lynn Angeles. Baka akalain po ninyo na kaya nagpapasalamat si Bukal ay dahil matatapos na ang kanyang programa dito. Hindi po. Ngayon po, gusto lang talaga namin ding pasalamatan. Again, in behalf of Bukal Lynn Angeles, gusto po naming pasalamatan lahat ng tumutulong, lahat ng sumusuporta, nakikinig kay Bukal Lynn Angeles dito sa Marinduque News Network, sa live din po ng Adeline Lynn Marciano Angeles Facebook page, sa Radyo Natin Buwak, at gayon din po sa mga nakikinig sa Radyo Natin Santa Cruz tuwing Miyerkules, 11 a.m. to 12 noon. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat at hopefully po by next program ay makakasama na po natin si Bukal Lynn Angeles. Paumanhin niyo po ulit ang hindi pagsipot. hindi natin nakasama si Bukal Lynn Angeles ngayong araw. Sa kadahilanan po ulit na merong mga importanteng lakad lang na kailangan niyang tutukan at kailangan po ay ang presence niya talaga. Kaya pagpaumanhin niyo po ulit na wala siya ngayon. Pero again po, hindi po nakakalimot ang ating Bukal, kaya pinadala niyo po ako dito para pasalamatan lahat ng sumuporta at tumutulong kay Bukal Lynn Angeles. Kaya salamat po ulit sa team ng Marinduque News Network, gayon din po sa team ng kay na Sir Walter sa Radyo Natin Buwak, sa mga staff natin, researchers natin dito sa Lynn Angeles on board, sa mga staff natin sa office at lahat ng nakikinig pa, lahat pa ng tumutulong at sumusuporta. At yan, bago po tayo matapos, shoutout na rin po natin itong kay Ma'am Majo Moreno. Ayan, pa-shoutout daw po sa kanyang magandang lola na si Lola Teddy Moreno. Hi Lola, Merry Christmas po. Ayan. At
Huwag po kayong magsawang sumuporta at subaybayan ang programa ni Bukal Lynn Angeles. Muli po, ako po si Kat Llamas, ang napakiusapan na ating bukal na makasama at samahan kayo ngayong araw na ito. Maraming salamat po. Again, every Saturday, 5 to 6 p.m., Lynn Angeles on board. Maraming salamat po and Merry Christmas po sa inyong lahat. Naglilingkod sa sambayan ng Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Tatalakayin ni Bukal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama ang Bukal ng Lalawigan, Adeline Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, at sabay na mapakikinggan sa radyo natin Buwak 105.7 FM tuwing araw ng Sabado, alas 5 ng hapon. Lynn Angeles on board!